Kaugnay ng ikinakasang Port Holiday, makakausap natin si May Sabata, presidente ng Aduana Business Club. Magandang tanghali po. Mr. Rafi, magandang tanghali sa iyo at sa ating lahat. Opo, tuloy na po itong inyong Port Holiday at meron ho bang pumipigil o nakikiusap sa inyo na huwag muna itong ituloy? Well, ang pwedeng, wala pa namang definido. But then, nagkaroon na nga lang sila ng pronouncement nung kahapon, no? But then, ang full implementation ng tabs ngayon, it will start today, no? Today. Okay. So kung nung kita naman ninyo, nung i-implement fully yung tab sa South Harbor noong October, katakot-takot na naging problema sa pagkuha ng booking slot, no? Ngayon, naging maayos lang sa South ngayon lately, ngayon January, because yung volume ng cargo, karamihan nag-transfer sa MICT because yung implementation ng tab sa MICT hindi pa fully implemented. At ngayon yan magkakaroon ng full implementation. Kung yung magiging takbo ng operations starting today until March 7, maganda yung takbo, maganda yung flow, mabilis makakapasok kami sa port, mabilis kaming makakargahan, mabilis kaming makakalabas, makakatakbo kami ng at any given time, even during traction hour, at yung allowance na ibinigay sa amin na 2 hours after at saka 2 hours before makapasok sa pier, mai-enjoy namin yon. Bakit hindi kailangang suportahan? Ang pwede na lang tutulan dyan yung so exorbitant fees. Napakalaki ng fees na kanilang gustong singilin. So, it's 300, it's 1,000, penalty of 3,000, 10,000, and yan ay hindi yan sa walang definidong government account na papasukan yan. So, ang maliwanag lang na lilinawin ko lamang po, may pagkakataon pa po na hindi matuloy inyong Port Holiday kapag naging maganda yung takbo. So bibigyan niyo po ng pagkakataon at least ng isang linggo itong bagong programa. Yes. The reason why na sinabi na March 7. Kasi ngayon ang volume ng kargamento ng malaki ngayon sa port lies doon ngayon sa MICT, nandun sa ICTSI. And we trust the capacity ng ICTSI na they will do everything na maging maayos. Kung magiging maayos yon, bakit hindi mo susuportahan? Ang pwede na lang tutulan dyan ay yung mga exorbitant fees na ginagawa nila na hindi naman sa government account pumapasok, kundi sa isang public, sa isang private company. Sa isang pribadong kumpanya. Ang binabanggit po ng inyong grupo on paper, maganda yung programa, pero in reality, medyo marami hong butas, yun ang binabanggit nyo. So, ano po yung mga butas na ito na dapat munang mapunan para maging maganda talaga yung takbo nitong bagong sistema? Kasi ang una at first, ang gusto nilang mag-schedule kung kailan mag-deliver, ikaw ay ang port operator. Hindi yung isang halimbawa, kasi dati, Mr. Rafi, pag ikaw may gate pass na, ibig sabihin, yung kargamento mo ready for delivery, cleared everything with the Bureau of Customs, shipping line and all, more or less, you can predict that you can have the container delivered at within 24 hours. Ngayon, hindi mo ma-predict dahil ang slot, ang iyong delivery, under ka sa mercy ng slot available na ibibigay sa iyo based on the booking system. So it could be after 24 hours, it could be after 2 days, or it could be after 3 days. Tapos pag hindi mo na-hit yung tamang oras ng schedule mo, if you are delayed by 2 hours or if you are advanced by 2 hours, you could be subjected to rebooking. And it could be yung oras mo, it's another 10 hours or 12 hours or another day. So kung ang sinasabi nila, it will smoothen the delivery process at the port. Ayan yun, kami yung pwedeng magpatunay dahil kami yun yung araw-araw na ginagawa namin. At kami yung experience ng kung ano yung mga kahirapan at mga balakid, other factors. That's why hindi nagiging efficient. Meron po ba kayong panukala para mapaganda itong sistemang ito? Lalo na patungkol dun sa binabanggit nyong medyo butas dun sa sistema. Alam mo, Mr. Rafi, sa buong panahong naming pakikipag-ugnayan sa lahat ng sangay ng gobyerno na apektado ng operations na ito,
especially kay Cabsec Almendras. Ang gustong-gusto sana naming ma-address muna na yun naman ang cause ng mabagal na pagpasok at paglabas ng port at mabagal na turnaround ng truck, yung management ng shipping line ng empty return nila. Hanggang ngayon, hindi yun na-address. Yung aming empty, bago kami makapagsauli, pipila kami ng 3 oras, 7 oras, minsan 8 oras, minsan maghapon, at ipagtatabuyan pa kami ng mga enforcer, at or if not, huhulihin kami, i-record kami. Yan yung aming hinihinging i-address sana nila. But then, ang laging sagot sa amin ni Cabsec, they cannot do anything with the operations of the shipping line because they are international in nature and no government office can regulate them. Naniniwala ba kayo na walang kontrol ang gobyerno rito dahil isa silang pribadong kumpanya at kumbaga may sarili silang rules dun? Kasi ang binabanggit ni Secretary Almendras, contra-red tape daw yung tabs o yung bagong sistema. So, kayo ba'y naniniwala na walang kontrol ito para mas maging maayos yung sistema dun sa loob? Kami, nagbigay na kami ng panukala dyan. Ang sinasabi nga namin, kaming lahat ng stakeholders dyan sa port, magkaisa lang, maging efficient ang lahat ng trabaho namin, lahat ng serbisyo namin, ma-BOC yan, ma-customs yan, ma-PPA yan, ma-broker yan, ma-enforcer yan, ma-tracker. Kami lang, maging ma-port operator yan, maging efficient lang kami, mag-contribute lang kami ng pare-pareho naming efficiency to the services that is tasked on us. Solve yung problema na yan. So kung meron ho kayong ugnayan with the Secretary Almendras, meron din ho ba kayong ugnayan doon sa pribadong kumpanya? Nakikipag-usap po ba sila sa inyo para ma-plancha na ito? Well, ang aming dialogo, especially sa ICTSI, in fact, kahapon ng hapon, nagkaroon kami ng kwentuhan ng mga operations people at yun nga yung ipinangangako nila sa amin na mayroon silang mga sistema na yun nga, by today, it will be implemented at yun ang makikita namin kagaanan. So yun nga yung aming inihintay. Kung ano man yun at we never lose hope of the capacity ng ICTSI to extend a better service dahil ang kanilang facilities malawak, mayroon silang truck holding area at mayroon silang RFID na po pwedeng makahook kung yung whereabouts ng truck mo within the zone, clear zone. Yun yung mga bagay na gusto naming mapag-usapan. Hanggang saan ba? Ano ba yung clear zone na po pwedeng nasang kang lugar na hindi ka na considered late? Kasi kahit sa Dalpan ka lang nandun, papasok ka sa MIT, yung 2 oras mo pwedeng maubos yun dahil maraming factor doon ang sagabal bago ka makapasok ng port. Andyan ang tricycle, andyan yung mga informal settlers, andyan yung mga subdivision sa gitna ng kalye. So, yun yung maraming yun pa yung mga gusto nga namin sana na mahimay-himay at magkatulungan at lahat magkaroon ng sincerong intention na masolbar itong problema ito. Well, obviously, medyo malawak po talaga yung problema dyan at maraming kabit-kabit na mga issue. Pero sana nga po, magtagumpay yung bagong sistema itong buong linggo at ang good news sana, hindi na matuloy yung port holiday para na rin sa kapakanan ng nakararami. Maraming salamat po sa inyong oras. Mr. Rafi, thank you. Good afternoon. Salamat po. Si May Zapata, ang presidente ng Aduana Business Club.